Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay December 26, 2025. At 5 araw na lang, bagong taon na. Yan mga kababayan, putukan na naman. New Year na naman, panibagong taon. Wala pa rin nakukulong. Nako, anyari. Pagbabagong taon na, ano na nangyari? Doon sa mga nangako maraming makukulong. Wala pa rin. Ito matindi mga kababayan. Bago natin pag-usapan si General Torre, ito unahin natin ito matindi. Wala pa pong nakukulong hingalo na. Itong ICI. Sabi tuloy dito. Itong ICI. Nasa ICU na, naghihingalo na. Dahil po itong si Rosana Fajardo ay nag-resign. As commissioner pagkatapos ni Commissioner Babe Singson. Ilan na lang natitira? Isa na lang. Ang dami pang ipakukulong. Tapos ICI, isa na lang. Yung ICI, naging I na lang. Isa na lang. Ano nangyari? Bakit ba kayo nag-resignan? Sobrang pressure ba? Kasi yung iniimbestigahan nila, mga bigating tao eh. Natatakot ba sila na baka balikan sila na itong mga corrupt na mga politiko? Kasi hindi po imposible mangyari yun kasi pag pinakilos mo ang pera, sa sobrang dami ng mga nakurakot na itong mga magnanakaw ng mga politiko, yung mga iniimbestigahan nila dyan sa ICI, hindi imposible na sila targeted. Kaya siguro na-pressure sila na, teka, matanda na ako. Siguro, imbis na ilagay ko sa alanganin yung buhay ko, baka madamay pa yung pamilya ko, mag-resign na lang ako, maghanap na lang kayo ng iba. Kasi, mga bigatin yung iniimbestigahan nila Mapipera, ang daming nanakaw. Mga magnanakaw pa naman na yan kapag yung pera hindi mo pinaghirapan, na dali-dali mong gastusin yan, maghanap ka lang ng pwede mong kausapin dyan. Bahala ka na dito, bahala ka na dyan, bahala ka na dito. Madali lang para sa kanila yon. Kasi nga dahil marami silang pera. Sa hirap ng buhay ngayon, maraming nga pumapatol sa ganyang klaseng trabaho. Kaya siguro sila po ay nape-pressure na mag-resign. Kasi, tignan niyo mga babae niyo, mga miyembro, may mga edad na sila. So, hindi na sabi nila, hindi na siguro. Tama na to. Bahala na, sinimula na namin, ituloy nyo na lang, kayo na bahala. So, naiiwan na lang, eto nga nandito sa gitna. Sino ba to? Ano pangalan na ito? Ni Commissioner. Ayan, yun po yung nasa gitna. So, ayan. Naghihingalo na itong ICI. Basahin nga natin yung report. Nag-resign na itong si Fajardo. Ano dahilan niya? Sabi niya, I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed, ensuring that the foundation goals of the commission have been met. So tapos na yung trabaho niya. Ang naiiwan na lang dito ay si Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Si Singson wala na rin. So, ano mangyayari na ito? Si Azurin at si Brian Kit Osaka. So sila na lang ang natitira. So naghihingalo na mga kababayan. Nag-aalisa na. Sa tingin ko, pressure ito. Sobrang pressure. Dahil nga sa sobrang bigat ng inyong pasanin, iimbestigahan mo yung mga nagkamal ng kayamanan galing sa pagdanakaw, na daming pera, kaya hindi imposible na sila ay makatanggap ng mga threat sa kanila at paging sa kanilang pamilya. Hindi lang nila sinasabi, alam nga masabihin nilang ganun ng dahilan, pero sa tingin ko lang, ganun po yung dahilan kaya sila po ay nag-aalisan dyan po sa ICI. Kaya nga sabi dito,
Inaubos sa ICI, yung mga nakukulong wala pa rin. Mas nauna pa nauubos yung ICI kaysa maubos yung mga dapat ipakulong. Ayan po isang update natin. O diretso na tayo kay General Torre, mga kababayan. Nanumpa na po siya bilang bagong Metro Manila Development Authority General Manager. Congratulations Congratulations kay General Nicolas Torre III. Yan mga kababayan. So hindi po natanggal ang kanyang pagiging general kasi general manager po siya ng MMDA. So from General Torre ng PNP, general manager ng MMDA. Yan po si General Torre. General pa rin. Yung outtaking was officiated by Executive Secretary Ralph Recto. Ayan. May may banat nga yung mga didilis kay Torre. Kasi dati siya yung chief PNP. Tapos ngayon traffic enforcer na lang daw. Sabi ng mga didilis kasi MMDA, di ba? Hawak nila yung traffic management, yung water waste management, yung flood control hawak din nila. So, ayan ang bagong trabaho ni General Torre. Pero meron nagsasabi na dapat i-relinquish niya yung kanyang siya po ay magkaroon ng mandatory retirement yan po sa kapulisan, sabi po ni Remulla. So, bahala na kayo mag-usap ni General Torre. Basta ngayon, siya po ang may hawak ng Metro Manila Development Authority as General Manager. Congratulations po kay General Torre. General pa rin po siya, mga kababayan. General Manager ng MMDA. At ito pa, update. Ito namang si Bato de la Rosa ay bumati po. Bumati ginamit niya ang kanyang social media account para po bumati ng Merry Christmas. Sabi po niya, Merry Christmas po sa lahat. Sana ay ligtas, masaya at pakabulan ng holiday season ng bawat Pilipino. O yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Marami po natatawa lang Ito, tingnan niyo mga kababayan Sa 4,300 na reactions, 2,900 ang natatawa lang dito kay Bato de la Rosa. 940 naman ang nag-approve, nag-like dun sa post ni de la Rosa. At meron pang nagpuso, 498. Pero majority po ay natawa lang dito kay Bato de la Rosa. Ayan. Basahin ko lang yung ilang comment ng ating mga kababayan. Tapang now, tago later. Ito si Santa Claus daw. Na-track na yung IP address. kaya ikaw officially ay under surveillance ni Santa Claus. Sabi ng ating mga kababayan, make my day, Mr. Trillanes. Ito, bring it on. Saan ka na? Nakasurvive ka, tumatagal ka, nakalampas ng Pasko ito, tingnan natin kung aabot siya ng bagong taon. Kasi alam niyo mga kababayan, bakit kasi natatakot ito si Bato de la Rosa? Sinasabi naman na wala pa siyang warrant of arrest. Si Boying kasi tinatakot mo Boying Remulla. Ito kasi sa ombudsman, tinatakot si Bato de la Rosa Sabi meron na raw warrant of arrest. Wala naman. Ito rin, nagtago na yung tao. Dapat kasi tahimik lang kayo dyan Ito yung dalawa Remulla kasi, mga sir, ang iingay ninyo niloloko lang, binibiro nyo lang na may warrant of arrest, nagtago na tuloy. Yan, tuloy. Saan napunta? Saan ka na ba, Bato? Nasaan na ba ang Bato? Bumati siya, Merry Christmas po sa lahat. Baka mapagkamalang kang keso de bola. O kaya ham naman. Habang nakikita ko yung ham at keso de bola, naalala ko si Bato de la Rosa. Ayan. So, hindi, ikaw lang ang hindi ligtas. Go ahead, make my day, come and find me. So, ayan mga kababayan, pinagtawanan lang si Bato de la Rosa. Dito po sa kanyang pagbati ng Merry Christmas. Sana lahat ay ligtas. O ikaw lang ang hindi ligtas. Sana lahat ay masaya, ikaw lang hindi na masaya. At sana makabuluhan ang holiday season ng bawat Pilipino. Ikaw lang ang hindi makabuluhan ng holiday season kasi nagtatago ka. Kawawa ka naman. Binibiro ka lang sir Na may warrant of arrest, nagtago ka naman.
Wala, matatakotin pala to. Yabang-yabang dati. May pa bring it on pa to. Wala pala to. Okay. At bilang pagtatapos mga kababayan dito sa ating pinag-uusapan, sabi ni Remulla, hindi raw si Madriaga ang dinadalaw ni Sara Duterte diyan po sa BJMP. At ang sabi, ang dinalaw raw ay si Arnulfo Teves Jr. Ang tanong, bakit kaya binisita ni BP Sara Duterte etong si Arnulfo Teves Jr. na parehas nakakulong dyan po sa Camp Bagong Diwa? Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Sige nga, comment nga po kayo. Bakit niya dinadalaw si Teves? Ano kinalaman ni Sara Duterte kay Arnie Teves Jr.? Imbes na ang punta ni Sara Duterte ay nabiyuda ni Governor Digamo. Kasi nga, di ba? Dapat doon tayo sa sa biktima. Pero bakit si Sara Duterte doon dumadalaw kay Arnulfo Teves Jr.? Ano kaya sa tingin ninyo? Bakit kaya? Meron kaya siyang gustong ipatrabaho? Meron kaya siyang gustong ipagawa? Kasi hindi niya na pwede mautusan si Madriaga eh. Gurguri mo sarili mo. Hindi naman pwede. At huwag ka magsasalita. Caramel. Tinawag niyang Caramel yan eh. Di ba? Sa ano? Kuya Ramil. Tapos sabi niya, hindi niya raw kilala. Tawag niya Kuya Ramil. At kumpare pa daw May bali-balita na magkumpare sila. Inaanak ni Madriaga, ni Ramil Madriaga, ang anak ni Sara Duterte. Pero hindi raw sila, hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Pero magkumpare sila. Ayun po yung kwento-kwento. Tapos hindi niya siguro kaya na manahimik si Madriaga. Nagsalita na nga, naglabas na nga ng ng sworn statement. At sabi ni Madriaga, siya raw ay bagman ni Sara Duterte at napakaraming mga inutos sa kanya na magdala ng pera kung saan-saan, magbigay ng pera kung saan-saan, galing po sa confidential funds. So hindi niya siguro kaya si Madriaga. Kaya ang dinalaw niya ay etong si Teves. Ano kaya pinag-usapan nila? Sa tingin ninyo, maging marites nga tayo, mga kababayan. Magmarites nga tayo ngayong araw pagkalipas ng Pasko, maging magmarites nga tayo. Alam nyo, ako naisip ko dyan. Parang ganito siguro usapan. Alam mo, Arnie, ako sigurado na ako mananalo ko sa 2028. Nanonood ka ba ng TV? May social media account ka ba? Alam ko naman meron kasi VIP ka eh. Oo. Kasi bawal sa kulungan pero pag mga VIP, malamang meron yan. Napapansin mo naman na sa mga survey, ako ang nangunguna bilang presidente sa 2028. Ngayon, ganito. Arnie, gusto mo bang makalaya ng mabilis? Ayaw mo ba magtagal dito sa kulungan? Ayaw mo ba makonvict? Meron lang akong simpleng ipagagawa sa'yo. Simpleng-simple lang. Diba marami ka naman pera? Maraming pera to Teves. Maraming pera to kaya mo ba gawin to? Ikaw na bahala dito. Alam nyo na yung nasa isip ko. Baka ganon ang sinasabi niya kay Arnie Teves. Hindi natin sinasabing ganon. Baka ganon. Kasi bakit mo dadalawin to? Anong purpose mo? Palalakasin mo yung loob? Palalakasin mo yung loob na yan. Kaya mo yan. Basta unahin mo lang ang baka yan. Kaya mo yan. Pwede niya ba sabihin kay Arnie Teves yun? Hindi. Ayun yung naisip ko, baka may ipapatrabaho. Sana naman wag. Kaya sabi nga ni Montulfo si
Sino pa ba? Sino pa nagsasabi? Dapat si Madriaga, alisin dyan sa BJMP kasi delikado yung buhay niyan. Di ba? Delikado buhay niyan mga kababayan eh. Pero kung ibubulgar mo, ilalaglag mo yung si VP Sara Duterte. Oh. So yun siguro ang dahilan kung bakit dumalaw si Sara Duterte dito kay Arnold Poteves Jr. So sa tingin ninyo mga kababayan kayo, ano sa tingin ninyong dahilan? Wala naman ako na ibang naisip na dahilan kundi yun lang eh. Di ba? So yun lang po mga kababayan yun lang po ang mga updates natin sa araw na ito. Unang-una, congratulations kay General Torre. Hanggang ngayon, General pa rin siya. From General Torre ng PNP to General Manager ng Metro Manila Development Authority, congratulations. At eto si Bato ay nakapagpasko. Ngayon ang tanong, hindi pa ba siya mahuhuli hanggang bagong taon? So meron naman may lumampas na siya sa Pasko eh. Nakasurvive siya. I am a Pasko survivor. So New Year, tingnan natin kung aabot ito si Bato de la Rosa, hindi ba ito mahuhuli? Abangan ang susunod na kabanata. At tungkol naman dito sa ICI, naghihingalo na mga kababayan. Unti-unting nalalaga sa mga miyembro, nagre-resign, nag-aalisan, siguro dahil sa pressure ng trabaho at malamang nag-iingat din sila sa kanilang mga buhay, pati sa buhay ng kanilang mga pamilya na siguro umi-scared na umi-exit na sa ICI. Meron pa namang ibang miyembro na nandyan. Pero ba't mas mabilis pa nauubos itong mga miyembro ng ICI habang yung nakukulong ay wala pa rin. Mga si Sara Diskaya pa lang ang nakukulong, iba wala pa. So, mas nauna pang malagas itong mga miyembro na nag-iimbestiga kaysa sa mga miyembro, mga dapat makulong dahil po dyan sa flood control anomalies. So, yan mga kababayan. At dito sa sa pagdalaw ni Sara Duterte, kayo na po ang mag-comment. Comment nga po kayo ano sa tingin ninyong dahilan bakit tinalaw ni Sara Duterte si Arnie Teves Jr. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.